Hindi natutulog ang serbisyo ng gobyerno. Ito ang tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Katunayan, umabot sa higit 8,000 barangay ang nakatira ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Nasa 8,700 barangay na ang naserbisyohan ng Bawat Bayan Makikinabang program sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula nang ilunsad ang programa, umikot ang Pangulo sa ilang lugar kabilang ang Eastern Visayas, lalawigan ng Cagayan at mga lungsod sa Metro Manila. Katunayan, kahapon lang nanguna ang Pangulo sa paglulunsad ng nasabing programa sa Mandaluyong City, kung saan 27 barangay ang nakatanggap ng tig 200,000 pesos. 100,000 pesos dito ay ilalaan para sa tig-5 presidential scholars sa bawat barangay, habang ang kalahati ay para naman sa mga programa ng kanilang komunidad. Sa ilalim yan ng Socio-Civic Development Program. Sabi ng Pangulo, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan para ibaba sa mga komunidad ang tulong ng gobyerno, kasabay ang pagsiguro na hindi magpapahinga ang pamahalaan at patuloy na gagawa ng paraan para tulungan ang mga nangangailangan. Ito po ay talagang pondo para tulungan at bigyan ng pagkakataon ng ating mga local government sa kanilang mga inisyatibo. Ngunit sa nakaraang ilang taon, ilang dekada, ay hindi nagagamit sa local government yung pondo na yan. Saan nagagamit pero hindi nararamdaman ng local government. May bilin din ng Pangulo sa napiling presidential scholars. I have a very simple message only for everyone. Study hard, work hard, take advantage of this opportunity, and I will be very, very happy when I start to receive reports na kayo pala ay nag-graduate na. May bago tayo mga ilang college graduate. Magkakaroon kami ng pagkakataon na mabayaran yung mga thesis namin. Karagdagan rin ito sa opportunity para sa amin na at least magkaroon kami ng panibagong pagkakataon na madagdagan kung ano yung meron kami ngayon. Bukod dyan, namahagi rin ng Pangulo ng nasa 1,000 sako ng tig 10 kilo ng bigas sa mga tricycle at jeepney drivers sa lungsod. Bakit po bigas? Dahil po, hindi ko po makalimutan, nung una akong naupo, ay tinanong sa akin, in-interview ako ng isang reporter, tinanong sa akin, ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve habang ikaw maging Pangulo? Kako sana sa pagkatapos, gusto ko marinig sana na wala nang gutom na Pilipino. Dahil nakakalungkot naman malaman na meron pa tayong mga kababayan na nahihirapan kung saan sila kukuha ng kanilang pagkain. Ipinunto pa ng punong ehekutibo na dapat maisaayos ang ugnayan ng national at local government units para masigurong mas mabilis na maipaparating ang tulong sa mga komunidad. Pero pagka nagmaganda ang kooperasyon at koordinasyon ng national government at saka ng local government, mas mabilis ang pagbaba ng pondo, ng serbisyo, mas efficient. Ibig sabihin, mapupunta yung tulong doon talaga sa tama. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.